that he showcased over the past few seasons heading into the drafting phase. Yeah, imagine if you're Blacklist International, kahit sabihin natin hindi ganun kalakas si Lancelot sa current meta, there's a reason why this team and this player has been very successful on the hero for his past 2 games now. Dalawang beses na natin nakikita yung Lancelot dito sa RSG, still 100% win rate. I mean, at this point, di ba, why risk? Why risk losing to a Lancelot? So yun yung kailangan isipin dito ng Blacklist International. Last pick naman sila, so pwede nilang sagutin yung Lancelot ng RSG if ever. But again, there's a lot of things to consider pa. Nandiyan pa yung Edith ng RSG. Pwede pa laruin nito ni Libor. Pwede pa laruin ni Light. But now, first pick, walang Roger. Open ang Ling, however. Ling, actually, nga, no? Actually, edit din naisip ko, no? Edit, Zask, pero parang maganda nga yung Ling. Oo. Ling, para dito sa RSG. Ooh, okay, Harris. Okay. I mean, I guess they still have other options. Meron pa namang Hayabusa. So, ang iniisip siguro ni Coach Panda is that at least I still have options. So, pili na lang muna tayo ng matchup na magiging maganda para sa atin. Sure, the Moskov is available. Pero siguro para kay Jose, he prefers this hero more than the other hero na posibleng piliin ng Blacklist International. Wala rin kasi yung counter trade na Roger. So they get both what they want. Obvious yung pinili ng Blacklist. Instead of flexing, actually yung Edith, no? Pero maintindihan mo naman, lately talagang nagiging high priority hero si Phobius. Napakadaya din sa team fight. Nakita natin yung performance ni Nibor kanina. Na talagang ginugulo niya yung mga hero sa harapan. Pero there goes the Ling and the Phobius. Magandang combination na to kasi napakalakas sa team fight. Ang daming panggulo. You also have the damage and of course yung mobility ni Ling dito sa mapa. But then again, RSG, pwede silang kumuha ng Edith once again dito sa phase na to. And also, the Zask is still available for their side. Nako, may init yung mga dalawang hero na open ngayon, ha? Pero feeling ko, pinaghahandaan ng Blacklist, Yung game number 1 na performance with that Lancelot, may chance kasi na maulit yun. May chance na maibalik uli yun ng RSG. So I think, sabi ni Bonchan dito, ni Coach Bonchan, sige, kuha na kagad tayo niyan. Tsaka, ang hirap din kasi maghanap ng way para i-take down yung isang Phobius. And sila nga ang kukuha ng Edith and Zask. Edith and Zask nga, yung kinuha. If you're Blacklist International, I think you have to lock in either yung Valentina or yung Lilia or maybe even the Louis kasi may offer yung Louis na may kasama kang Ling. So now they go for the Valentina, at least meron kang copy ng Primal Wrath or nung Dominator's Descent. And hindi ka rin kagad may ipit sa second phase kasi at least hawak mo na ngayon yung mage. Now, labanan ng gold lane actually. Well, yung RSG meron ng gold lane Harris pero may ipit nila yung gold lane dito ni Oheb. Pwede na tanggalin yung Claude tsaka Natan para at least yung natitirang option is yung Moskov. Even though it is a winning hero sa late game, at least yung early game kaya panalo yung lane versus the kaya panalo ng Harith yung lane versus the Moskov. Pwede nga nilang ipitin dito yung gold lane actually, no? So, parang ang nakikita na lang dito na ni Coach Panda, no? Yung hero na pwedeng tumapat sa early game. Kasi alam naman natin ng isang Harith, kailangan talaga ng item, at least 2 to 3 items, no? Para sabihin natin magparamdam doon sa mga magiging team fight na lulutuin dito ni Coach Panda or ng RSG. So, ngayon, Advance yung advance yung notice nun, next week pa yung live Sige, ako si Ma'am. I say pwede. In-approve. Oh, I say pwede. I think pwede. Ayan na. But yes, ay, nalis. eto na yun. The respect. Midnight, paumanhin, patawad. Honest to. Lancelot. Sino yan? Oy. Honest to. Si Hans ba yan? Oh, Ah, Hans. si Hans. Fine. Hello. May. Pag gusto nyo magpa-picture guys, lapit lang kayo kay Hans. Shoutout sa Ay, tropa mo! yan. Yan ang tunay na kaibigan! Yan ang tunay. Yan ang tunay na kaibigan! Yan. Grabe. Oo, kanina nakita natin yung kaibigan natin na si Burrito, yung masakit ulo, di ba? Oo. Sakit ulo, boss. Oo, sakit ulo po. Kung meron pa kayong ganun, huwag kayong mahiya kasi hindi nyo naman mukha. Oo. Tama. Tuloy nyo lang. Ilagay nyo sa kahihiyan yung mga tropa nyo. Oo. Precious space. Pwedeng ano yun ang MPL's precious space. Again, going back, Lunox na naman. Ano bang meron dito, pre? Maganda kasi yan kapag nakaharis ka. Siyempre, mas maganda si Burrito. Okay. Pero sige na. Tuloy na naman. Maganda lalaki. Sige na, sige. Pero going back again, no? Maganda rin na pumili dito na ng marksman na for Blacklist International. Wala nang point para itago kasi kita na nila yung golden matchup. Maybe the Moskov or the Claude para kay Oheb. I would say the Claude para at least meron kang Blazing Duet para do sa Zask. Ang danger lang na pag di ka kumuha ng tank dito is baka kumuha ng isa pang tank, yung RSG. So they go for the Jawhead. That means meron silang pang catch dito versus the Edith and also the Zask. Dalawang heroes na medyo gusto rin front line para makapag-zone out sila. But now, ang pwedeng gawin ng RSG dito is kumuha din ng very mobile hero. Nolan? Yung Julian option pa rin naman, yung Nolan okay lang din. Although, again, medyo maganda yung selection dito ng Blacklist International nung nakuha nila yung Jawhead. I think, pwede mo nang i-roam yung Edith, honestly. Tapos kuha ka ng XP na pwedeng tumapat dito kay Phobius. Something like an X-Borg. Tapos may Valentina sa kabila eh. Pwedeng copy yung Last Insanity. Or Theresa maybe, para at least meron kang pang front na kaya humarap dito sa Blacklist International. Oo nga, feeling ko kailangan nila talaga ng frontline dito kasi medyo malalambot din yung hero na hawak nila dito. Bukod dun sa isang Edith na may Primal Wrath. At ito na nga, Nolan. Oh, okay. Ayan na yung show nila. Wow. Okay.
I see it. Parang kahit papaano meron kang pamigil dun sa Ling. Masasabayan mo din yung scaling niya with everything that's happening, especially na Ling yung kalaban mo. So yung Nolan, Ling, good combination para sa early. We might see, some 1v1s, pero it's not the Lancelot, pero still it's 1v1. It's honestly an easy Moskov or Moskov clutch selection choice for Oheb. I would say Moskov yung mas reliable. Kasi nga, you have to worry about the Harith. Claude yung mas safe. Kasi, okay. Bruno yung nilalock-in. Ay! Wow. Okay. Getting a page from Aurora's playbook na Bruno versus the Harith. Kakaiba to ha. So, kaya ba nilang pumush ng pumush? Parang kaya sila pigilan eh. Kasi Harith, Edith, Cho, even though may Jawhead do, pwede nilang gamitin Jawhead para hindi ganun katakot yung Bruno sa early game. Ang danger lang dito is ang daming dive ng RSG pagdating ng mid game. Hindi ganun kalaki yung problema nila when it comes to actually finding the Bruno in these team fights. Yan, nakakatakot ito pero let's see kung papaano papaganahin ng Blacklist International itong klaseng lineup. Nakaka-excite yung matchup. Ling, pero with the introduction of Lights Show and the Nolan for Irad, RSG has a chance. Casters, pasok. Welcome Maraming to salamat Mobile din sa aming Legends. Infinix Game Tambayan. At maging kami rito ni Chantel ay napaka-excited na talagang masaksihan ang game number 2 sa pagitan ng nag-iinit ng RSG Philippines and Blacklist International. Naku, na mo naman, simula pa lang. Early Talaga. pokes. Early pokes. So, madadali na agad si Exhort. Ay! Wow. Ilan yun? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pero ito si yung Cho, parang medyo controversial siya ngayon sa MPL eh. Ang dami. At saka so far kasi hindi ganun kaganda ang win rate ng isang Cho. Yun lang, yun lang. Ay! Oh, speaking of, Mapapaalis muna. ano pa lang pala, wala pang 1 minute. Mainit sila Kuya Light dito. Ganun din yung sa blacklist ha. Nag-carry over kasi yung ano namin yung nararamdaman namin kanina nung game number 1. Parang ganun pa rin yung vibes. Pero ito, interesting. Ano naman din si Nibor, napaka-komportable niya dito sa Edith. Alam natin isa ito sa mga naging statement talaga heroes niya so far. Pero tatapatan niya ngayon yung Phobius na mapapasa kami naman ng Blacklist International. So interesado rin ako makita kung mas magiging better ba itong simula for Blacklist, especially when it comes to yung mga objective takings natin. Considering natin pwede silang maging very aggressive na naman in terms of their Ay! composition. Napadaan dun sa may lane. First, inaasam nating lahat. Yes! At sa pagbabalik ng ating game, titipi muna si Light at saka si Haji. Okay. Sumobra ba? Oh, ayun, excited kasi. Ano na. So, balikan lang natin ng kaunti kung ano yung mga nangyari for the past 1 minute and 50 seconds. So, nagkaroon ng isang pick-off ang RSG doon on to Exhort. Yung kaninang medyo naipit kasi kinukunin talaga ni Light ng sobra yung mga first few seconds pa lang nung ating laro. Kaya parang pati siya ay wala pang flicker sa ngayon. Pero ang kinagandahan, wala rin flicker si Haji, wala pang purify si Exhort. Oo nga, parang na-delay nila yung supposedly na pwedeng mang-zone out dito sa side ng Blacklist International. Pero merong spawn na para dito kay Aqua. So again, very crucial yung, very critical yung kanyang paglatag ng mga spawn. Yep. One of the major reasons kung bakit din nakaangat yung RSG kanina. Oo. Pero may vision naman ng side dito ng Blacklist. Sino kaya yung IIM Exhort? Ay, teka lang, bago IMU, Lord JM, tumatalon-talon na, Fernand Pursuit. Ooh! Medyo napaaga yun nung pag-zone out sa moment na yun. Kaya ito na perfect timing para sa ng RSG na makuha yung turtle. Pero habang nangyayari yun, si Empty the King ay kumuha ng orange buff Oo. laban dito kay Irad. Medyo may kungs na rin siguro ang naging Blacklist International doon kasi nung binaburst or tinatry take down ng RSG yung turtle, nagpa-purple pa lang si MP. So dire-diretso na rin siyang tumungo sa orange buff para talagang masulit yung mga panahon na yun. Lalo pat sila yung medyo nasa kalugian kasi nga nawalan sila ng 2 membro. Una si Exhort, ngayon ay si Lord JM. Naku, tatanto pa ba? Oo, nasiba na at makukuha na nga dito ni Irad. So parang nagiging delivery ngayon yung play ng side ng RSG. Uy, grabe, teka! I lost count! I lost count! Parang kanina 10 lang yung bilang ko. Ilan na yung nadagdag doon sa moment na yun. Pero sa may top lane para siniguro yung magiging target nila. Ginamit na yung final wrath at makakasalubong pa nga dito si Irada. Lord JM mawala ng buhay doon. Ginamit na yung Infernal Pursuit. Pero ginisplay na parang kay Irada rin na rin si MP the King. Mapapadaan na doon sa may torre or sa may pader at makakatakas pa nga. Sa may tabi ng tore. Talagang napakaraming pinagdaanan yata doon ni MP the King at literal na hindi biro yung patong-patong at sunod-sunod na mga binabatong crowd control dito ng RSG kung iisipin mo pala or even yung mismong kung paano ka pepwesto even as probably Haji, may ilang ka eh. Kasi iisipin mo, ang taas na mobility rin ng Cho, kaya makipagsabayan sa'yo. Tapos may mga spawn pa rito ni Aqua na kanina pa natin sinasabi, ang ganda ng placement magmula pa nung game number 1. Doon pa si Nibor kasi sa XP lane nangyari yung laban. So, kailangan, kung ikaw si Haji dito ay
dahil hindi naman din necessarily Ling ang iyong katapat, mas magiging, mapili ka sa kung anong mga gagamitan mo or kailan mo ibabato yung especially unstoppable force. Kasi ang daling i-punish nun if you are RSG. Literal na ilalapit mo pa yung sarili mo sa kanila. So hindi na nila kailangan ng delivery. Oo, totoo yan. And parang mapapansin natin ngayon, parang nakapokus din talaga lahat ng teamfight dun sa may EXP lane na dahil doon na rin talaga mag-spawn yung ating turtle. Ginamit yung flicker dito ni Devor. At nakita na natin ngayon na si Lord J na naman ang target nila. -1 agad ngayon ang side ng Blacklist bago dito makuha yung turtle. So parang naging bait na lang ngayon. Kinuha na ni Lord JM lahat ng atensyon para makuha dito ng Blacklist yung turtle. At alam kong tinatanong natin kung magiging better start ba ito for Blacklist considering na nasa kanila ang Phobius pero tila bang napipilitan pa sila na isakripisyo yung XP lane alang-alang sa pagkakasecure na itong objectives na ito. Napaka-drastic kung ikukumpara sa naging pag-manage kanina ng RSG Philippines. But at least for Blacklist International ay hindi na nila hinahayaan na halos lahat ng objectives, halos lahat ng kills ay basta-bastang nakukuha ng RSG. So even dun sa ibang mga lanes na kailangan nating pagtuunan ng pansin, medyo nababalanse pa nila. Oo Baga nga, pati no? si Oheb ngayon, nakakaya niya pa kahit mag-isa. Parang konti lang din kalamangan sa kanya, parang barya lang against Kusei para din sa ating game. So pinaka magiging crucial moment na lang dito is kung paano i-convert Ayun. yung kanyang na-farm dun sa early laning. So dadating na ang apat ng players ng Blacklist dito sa may bottom lane. Magkakaroon pa ng backup, narinig na natin yung conceal. Gamit na nga yung Dominator's Crescent at medyo malagkit. Mamibilitan doon na tumakas pero hindi na patatakasin pa Kusei, papadash away, nasiba pa kasi Oheb and Light with a kill. Napakaklaro doon nung naging plano pero teka lang hindi pa kasi si Lord JM tumatry pa rin kaso mapapatumba lang din ni Ira dahil nga napakaraming miyembro and recall ang nagmumula sa RSG dito sa laban natin. Mainit si Kuya Light. Parang nabanggit kanina nung panel natin, lalo na ni Midnight, na parang iba ngayon yung vibe. Oo, Iba daw yung facial expression ni Light ngayong araw. So parang nang gigigil din na umikot dito sa mapa ng Blacklist. Mukha lang nakangiti si Light pero iba yung ngiti niya. Parang may halong gigil na dala-dala dito sa nagiging laban natin. And even kanina, I feel for Blacklist International ay composed pa rin naman sila kahit papaano. Nangyari yung na-force out yung Dominator's Descent ni Aqua doon, naipit na si Haji, wala na siyang matatakbuhan. Pero at the very least, tinry pa rin niyang ihagis si Kusei. Kaso nga, dahil meron ng kalamangan ng RSG, nagkakaroon pa rin ng pagkabitin in terms of damage na nagmumula sa side ng Blacklist International. Lalo pat kinailangan na rin lumayo at mag-ingat ni Oheb at that time. So now, for Blacklist mukhang sa bottom lane nga ang kanilang push na target. Nahanap na dito si Irad, nagamit ang unstoppable force at mabilis na makakatakas doon. Wala din minion wave outside ng Blacklist, so hindi din sila makakasira ng torre. So a nice escape para dito kay Irad nung moment na yun na pwede dumiretso sa may turtle. So tingnan natin kung paano magiging galaw this time around ng Blacklist, kung magko-contest ba sila para dito sa pagong. Ang ganda nung naging mga sagot in terms of yung waves na kahit sabihin nating na pilitang tumakbo papalayo si Irad ay wala naman din naging kumbaga pang sama sa Blacklist International para makakuha pa lang ng torre. Ngayon pa lang at nasasama naman si Oheb kahit papano. Wala pang malapit na players dito. Kay Light siya na tatargetin. Ayun na! Napanggigilan na dito si Light. Ayan na! Ayan ang sagot. Ayan ang sagot dito ni Exhort. Uy! At ang dami ka na nga dun sa may bottom lane, but for RSG, nakakuha sila ng turtle. So mainit mainit. Bring tayo sa agutan dito ng mga TV ng mga players natin. At Oo. tutuloy pa nga yata dun sa may bottom lane. Nabilitan na, nagamitin yung Zaman Force at tabig yan pa nga si Kusei. Ay! Nagbibilang na rin si Haji dito, guys. Ako lang ay na-challenge ang aking pagbibilang. Sa dami ng nakikita nating palitan ng recalls, kung akala natin yung mga clashes lang yung kailangan mong pagtuunan ng pansin, may halo talaga rito yung mga teams. Kaya RSG, parang medyo umaangat sila rito. Magtatangka ba sila na makabawi rin sa Blacklist International? Mukhang mid lane turret ang target. Narinig natin yung conceal. Okay, so parang zone lang dito. Okay, so may ilalim ng torre. Tingnan natin na medyo aaray nga lang doon si Lord JM. Pero madedepensahan pa rin ba? Mukhang hindi na nga. Pero datating na dito si MP na Kenga. Nandito rin si Haji. Pero may sipa pa rin kay Light. Ginamit na rin yung Ichibog. Pero yung nga lang, ako with the kill. MP na Kenga magiging target din. Isama mo na rin si Haji. Godlike na para kay Irad. At sumama na rin dito si Aqua. Feeling ko pang 478 total recall na yung... diba? Yun nangyari sa alam. Kasi ang dami. Ang dami talaga. Legit, isipin mo na umabot na sa punto na RSG Philippines, kaya na lang nila na sobrang magpakatapang, mag-dive. Kinopya naman doon ni Exhort yung Dominator's Descent dito ni Aqua. Alang-alang sa attempt na madepensahan yung mid lane na parang pinagigilan ng RSG. Pero ultimo yun ay nababurst down lang din agad ng RSG. At hindi ka rin sobra makapwesto or may ilang ka kahit sa ilalim mismo ng sarili ninyong torre. Kasi nga yung threat ni Light na pwede niya talaga kayong setapan kahit kailan. Ultimo nga doon sa napakagulong clash na nakita natin kanina, sinakto niya pa rin yung Way of the Dragon niya onto empty the King. Fortunately for Blacklist ay hindi naman sobrang natutukan yun ng ibang members ng RSG. Pero still, natanggalan at nawalan pa rin sila dito ng mga members and hindi nila successfully na turn around yung team fight na yun para sa kanila. So ngayon, mas nakikitaan natin na nakakagalaw at nakakakuha ng magandang advantage ang RSG Philippines. Parang ano yata ngayon, kukuha na ng
Lord yung side ng RSG, no, for Blacklist po pwesto rin sila. So manggagaling sa base, si MP the King at marereset pa nga dito yung Lord. So pwedeng bait to, Brigida, para magkaroon ng teamfight. Mukhang yun yata ang gusto ng RSG. Sige lang daw, palapitin lang at hahanapin na nga dito yung mga players. Si Nibora ay nag-aabang ng pwedeng targetin. At dadating na nga dito si Haji, wala unstoppable force. Pero nga na napakaganda pagpasok doon ng Earth Shatter and Lord JM ginamit na rin yung vengeance. Makunat pero mas masakit yung damage nila kasi. So -1 ngayon ng Blacklist. Ang ganda nung pagkakalipat ng Dominators Descent dito ni Aqua, dalawang magkahiwalay na team fights ay napakitaan niya, pero papasok naman dito si Nibor at kinakailangan yatang tumakbo ng Blacklist International doon. Hindi na biro yung pang-zone out na ginagawa ng RSG, pinangungunahan lang naman ni Light at ni Nibor. Oo, parang ano na dito, mahirap na pumasok para sa kanila. So si MP the King ay tutuloy na ulit dun sa may top lane and RSG makakapag-secure dito ng Lord. Sumisigaw na ang ating mga Raiders at nararamdaman na nila yung kalamangang taglay ng RSG Philippines dito sa 11-minute mark ng ating laro. But for Blacklist International, kinakailangan lang kung ikaw ang nandito sa kanilang side ay panghawakan mo na naman na mayroon kayong Bruno, na mayroon kayong napakasakit na magiging damage source, and even yung presence ng isang link ni MP the King na pwedeng tanggalin yung balance ng waves. Pero alam mo, game number 2 na pero nagkikita na naman sila. Oo, parang naalala ko yung mga naging sitwasyon kanina ng game number 1. So parang same lang yung pattern dito ng dalawang junglers natin. So tama yung sinabi mo dito, meron namang Bruno ang side ng Blacklist. As long as merong magandang setup or merong mas matibay na front at makakuha na ng items dito sila Lord JM and even Haji, magiging madali para dito sa side ng Blacklist. Mabilis lang din nila na madedepensahan yung Lord dun sa may top lane, pero lahat ng minion wave ay naka-flow para dito sa side ng RSG. Mukhang may sasakripisyo na talaga lahat ng mga outer turrets, and si Light ay nagpaparamdam na rin. Nagiging parte na nung combo ni Light yung recall so far dito sa ating laro. Parang automatic, no? Automatic Masakit yung damage dito ni masakit yung damage ni Irada. So si MP the King ay mag-iikot-ikot lang muna dito sa ating mapa at another game extended para dito sa ating laban. So mahirap din kung ikaw RSG na basta-basta na pumasok dahil meron ding kit dito ang Blacklist para dumepensa. Yung mga gusto mo sanang hanapin at unahin ng mga players din dito for RSG, hindi basta-basta maaabot. Kung ikaw Blacklist International, ang hirap hagilapin ni Aqua kapag natatimingan niya yung kanyang ultimate. Oo. Si Irad dito, pwede siyang mamaya lang pumasok o di kaya ay mauuna, pero may mga force out na siya enough for Blacklist International na magdadalawang isip ka pa kung gusto mo lumaban, pero tingnan natin na maigi si Light. Ayan na, Maganda kanya nagkakapwesto! Naku, parang yata yung trauma tayo sineset up play. Pumasok na nga doon si Nibora. Pero i-check na gagamitin din si Haji, mamamatras ang ilan. Pero si Oheb, nahanap yata si Oheb. At si Exort pa nga una makikita. Lord JM, mapapatay na rin. Pero look at Light, masisipa pa nga dito si Aqua at makakapatay pa laban kay MP the King. Maraming nabiling oras yung pagpapatumba sa ultimate ni Aqua na nahiwalay doon sina Oheb. Kinailangan nila problemahin ng sobra at ngayon ay nakabili sila ng sapat na oras para naman yung mid lane inhibitor turret ang makuha ng RSG Philippines. Nandoon yung intention. Haji clearly nahanap niya doon si Irad. Nahandog naman niya sa Blacklist International. Kaso yun nga ay napakarami pa nilang ibang kinailangan problemahin and dumating sa punto na kapag medyo humaba nga naman yung ating mga laban nang wala si Oheb at nandoon si Nibor ay papabor yun sa RSG, especially dito sa punto na clearly lamang na lamang talaga ang RSG Philippines dito sa ating laban. So itong Lord na ito, may lalaban kaya ng Blacklist International. Umaangat naman kahit papano, pero still kailangan mong respetuhin yung mga positioning and yung mga timings na ginagawa magmula pa kanina ng RSG Philippines. Ayan yung hand kamay ni Light. So naghahanap siya ng mga players dito na sa side ng Blacklist. So for Blacklist ngayon, may chance sila na mag-contest dito sa Lord or yung mga bigla nga sabit sa padera na lane tapos retribution tapos alis na buy time na agad yun for them kasi since same naman na level 15. Okay, may sipa laban din kay Haji at gagamitin ng mga skills ng side ng RSG. Papasok si MP the King at sakit ng damage na kalahati yung buhay niya doon. Ito nakakapa nga. Ako with Ken at dediretso pa dito ng side ng RSG. Lord JM gagamitin yung vengeance doon pero hindi sapat yung kanya sustain laban sa mga players ng RSG. At tatlo ngayon ang patay sa Blacklist. Merong mid-wave na makakasama ang RSG. Madedepensahan pa ito ni Oheb and ni Exort na dalawa na lamang sila. At unti-unti na nga kumakatok dito mga Raiders. Mapatay pa si Exort at si Oheb na natin titira. And 2-0 para dito sa RSG Philippines.